para po sa lahat ng OFWs na gaten, pwede pong may manalo ng 2 condominium unit sa Palayan City. Yan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! And the winner is... And the winner, Moana Faith Molino Policarpio! Moana! Ay, anak po na... Wow! Ah! Teka lang po, Mr. President, Ma'am First Lady, hindi pa natatapos. No, may condo from DSUD, pero meron ding furniture at appliances mula sa Pagcor! Yay! Maraming salamat. Napakasaya ng Yusek PY. Alam mo, yung una nating winner ay mapapaalis na. Yusek, alam mo ba yung ating unang winner? Mapapaalis na sa bahay niya ngayon. Kaya ito. Ayan, nanggigil. Nanggigil. Isa pa raw. Isa pa raw. Napakasaya naman ito, Mr. President! Isa pa! Ready na ba tayo? 2, 3. Ikot na tayo! Announcing the arrival of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and the First Lady, Luis Araneta Marcos. Maraming salamat sa ating Executive Secretary, Chief Luke Bersumin. Pagsiupo po tayo. Kasama rin natin ang Migrant Workers Secretary, Secretary Hans Leo Katdak, ang Human Settlements and Urban Development Secretary, si Jerry Acusar, nandito rin kasama natin, ang Pagcor Chairman, Al Tenco. Siyempre kasama natin, nakita mo naman at nandito si ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. At ang kayong lahat, ang ating mga bagong bayani na hindi ko dapat tanggalin na natin yung bagong bayani. Matagal na kayong bayani. Mga bayani ng ating bayan, mga overseas Filipino workers. Mga kasama ko sa pamahalaan, magandang hapon po sa inyong lahat. Na maghahingi lang ako ng paumanhin ninyo at napilitan tayo magsiksikan dito at inabutan tayo ng biyaya ng langit. Kaya ilinipat na muna natin dito. Pero mas maganda yan. Mas maganda na rin yan dahil mas cozy ang ating pagsasama ngayon. Kaya welcome po. Welcome sa inyong lahat sa Malacanang Palace. Salamat po sa inyong pagpunta rito upang sama-sama natin ipagdiwang ang Kapaskuhan. Taon-taon ay inaabangan natin, inaabangan ng aking pamilya ang panahon na ito dahil naging tradisyon na po namin na buksan ang pinto ng Malacanang sa publiko at maghandog ng simpleng selebrasyon. Bilang nagkakaisang pamilyang Pilipino, ikinalulugod ko po salubungin kayo, mga minamahal naming OFW, kasama ang inyong pamilya dito sa Malacanang, ang tahanan ng sambayan ng Pilipino.
Ito pong pagtitipon natin ngayon ay isa sa mga paraan na pagpapaabot ng aming taus-pusong pasasalamat at pagsasaludo sa inyo. Ano man ang inyong mga naging karanasan at pinagdaanan sa labas ng bansa, masaya naman ako na nakauwi kayo lahat na ligtas at kasama nyo muli ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na kapag Pasko. Ang mga pamilyang kasama natin ngayon, kabilang ang mga na-repatriate mula sa Israel, sa Lebanon, ay talagang nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong tapang at katatagan ay nagsisilbing ilaw ng pag-asa para sa maraming Pilipino. Ang dedikasyon nyo para sa inyong mga pamilya at sa ating bayan ay tunay na binibigyan talaga natin ng halaga. Batid namin na iba't ibang uri ng sakripisyo ang pinagraanan ng ating mga OFW. Una na, ang mamulay sa inyong mga pamilya. Samahan pa ng kalungkutan, dala ng pagka-homesick at pag-adjust sa kultura at klima ng ibang bansa. Ang kapalit naman at bunga ng inyong mga sakripisyo ay isang maganda, komportable at maayos na pamumuhay para sa inyong mga pamilya, pag-asenso ng inyong mga komunidad at kaunlaran ng ating buong bansa. At maganda na nakapag-perform yung ating mga anak ng OFW. At maalala nga natin, lagi natin siyempre kinikilala lagi natin ang sakripisyo at ang tapang ng ating mga OFW. Huwag natin sana naman makalimutan, yung mga naiwang pamilya dito sa Pilipinas ay nagsasakripisyo rin. Dahil namimiss kayo at saka isipin nyo, pag kayong mga kabataan, napakahirap naman nagtsatsaga na walang signal. Parang nakita ko yung mga anak ko. Sabi ko, pag walang boss, dad, walang internet. Anong gagawin natin? Walang internet. Hindi naman nakakapagtaka. Dahil yan lang ang pamamaraan para makausap kayo, para makipagkwentuhan, makapag-zoom ng konti, at makapagbate pagka hindi kayo nakakauwi. Dagdag pa riyan, dahil sa inyong mga OFW, mas umangat ang pagkakilala ng galing, sipag at kabaitan ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Sa katunayan, maya-maya lamang ay mayroon tayong mga kilalanin na pararangal para sa mga OFW dahil sa ipinakita nilang kahusayan at karapat-dapat na hangaan at tularan. Alam niyo po, pagka ako'y bumabiyahe, at nakakausap ko yung mga presidente, yung mga prime minister, yung mga namumuno sa mga iba't ibang bansa, lalong-lalo na kung saan marami ang Pilipino. Bago pa ako makapagyabang na sasabihin ang galing ng Pilipino, nauunahan ako. Sila ang nagsasabi sa akin, ang galing ng Pilipino. Kaya't napakaganda. Kung minsan, silang nagkikwento, sabi, na maganda yung example yung sa video, UAE. Yung sa UAE, galing lang kasi ako dun . At nakakilala ko ang presidente ng UAE, si Sheikh Al Nahyan, at saka ang kanilang prime minister sa Dubai, si Sheikh Al Maktoum. Ganun ang sabi sa akin. Sabi nila, laging ganyan. Sabi na kung wala ang Pilipino, hindi naging ganito kasikat ang UAE. At laging ganyan. Sa Saudi Arabia, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa London, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa England, sa Italy. Kahit saan ako pumunta, ganyan ang sinasabi. At ang kasunod, pagka sinasabi, ang galing ng Pilipino, hanga kami sa mga Pilipino, gustong-gusto namin. Ito na yung kasunod, meron pa ba? Sinasabi, inuubos nyo lahat ng mga manggagawa namin. Pero ganun kasikat, ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipino. Dahil sa inyo, dahil sa inyong galing, dahil yung pagsisikap, dahil iba ang Pilipino, dahil hindi lamang yung trabaho ang ginagawa. Kung hindi talagang may malasakit.
Kung meron kayong alaga, iba ang ang malasakit na pinapakita ng Pilipino. Tapos ang sipag ng Pilipino, ang galing ng Pilipino, ang daling turuan. Ang daling turuan. At yung ating mga OFW, laging handa kahit na wala na, hindi nakasama sa trabaho, ginagawa pa rin. Nagbo-volunteer na kung ano-ano. Tapos, sabay, hindi lang sa trabaho magbo-volunteer pa para tulungan yung kapwa Pilipino. Kaya napakaganda ang naging reputasyon natin. At hindi ko na kailangan ipagmalaki ang Pilipinas. Ang mundo ang nagmamalaki sa Pilipino sa akin. Kayo ang naging katunayan na kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa talento, sa talino, sa husay ng mga pinakamagagaling sa buong mundo. Higit pa riyan, ang tulong na inyong ibinabalik sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittance ay talaga naman ay hindi mapapantayan. Kaya naman, narito kami upang isulong ang inyong mga karapatan at upang tugunan ang inyong mga pangangailangan. Narito ang ating Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, OWA, kasama ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayon din ang ating mga konsulado at embahada sa iba't ibang bahagi ng mundo upang siguruhin ang kapakanan ng ating mga OFW, kasama na ang kanilang mga pamilya. Andito yata ang ating mga labor attaché. I think some of them are marami sa... Ayan, ito yung mga labor attaché. Ito yung mga... Ito yung mga tumutulong sa atin at tinitiyak na kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. May mga programang pamahalaan para sa inyo gaya ng mga livelihood program para sa mga balik OFW at paggawad ng scholarship para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Noong nakarang linggo ay pinasayanan natin ang groundbreaking ng OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center. Ito yung sa Pampanga. Ang layunin nitong ospital na ito ay magbigay ng libreng serbisyong medikal gaya ng chemotherapy, radiotherapy sa mga OFW natin may iniindang na matitinding sakit. Patunay ito sa masinsinang pagtugon ng pamahalaan para sa inyong mga pangangailangan at kaginhawaan. At para naman sa mas komportableng paglalakbay ng mas maraming OFW, nagbukas na rin tayo ng OFW Lounge sa NAIA Terminal 3 na pwede ninyong gamitin habang nag-aantay ng inyong mga flight na paalis. Makakaasa kayo na dadagdagan pa ng ating mga OFW sa ilang pang mga international na paliparan dito sa bansa. Upang masiguro na protektado at ligtas na ninirahan ng ating mga kapwa Pilipino sa ibayong dagat, mas pinapaigtin din namin ang kooperasyon at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iba't ibang mga bansa. Bago ako matapos, alalahanin din natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa na ngayon ay nagpapasko malayo sa kanilang mga pamilya. Isama natin ang kanilang kaligtasan, ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang kapayapaan sa buong mundo sa ating araw-araw na dalangin. Sama-sama tayo tutungo sa isang mas maliwanag, mas masagana at progresibong bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat ng inyong ginagawa. Maraming salamat sa lahat ng ibinibigay ninyo sa Pilipinas, ang inyong ginagawa upang pagandahin ang pangalan ng Pilipinas, upang patibayin ang ekonomiya ng Pilipinas. At
lahat kami naman ay gagawin namin, ay susuklian naman namin ang inyong sakripisyo ng kahit papano lahat ng aming maaring gawin para maging mas ligtas kayo, maging mas maginhawa kayo. At hindi lamang ang mga OFW, kundi pati na ang inyong mga pamilya. Yan po, lahat yan ay gagawin namin para sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang ating mga bayaning OFW at ang inyong mga pamilya. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.